First message, see God in the storm. And the second message is equally powerful. God loves them more than you do. Ngayong araw na ito, ang mensahe sa atin ng Diyos at sa kwentong ito ay ito, learn how to pray not of fear, not out of fear, but out of trust. Yung bang pagbinilang ko, Lord, pagdating ng anak ko ng ganitong edad, ganito na ako, paano na lang? Pero Lord, alam ko, ikaw ang bahala sa kanila. Grade 4 pa lang ako nung nawalan ako ng mga magulang. Naghiwalay sila at nagkaroon ng sariling pamilya ang tatay ko at ang nanay ko, na pinapanood niya ito, pinarangalan ko, siya ang tumayong nanay-tatay sa amin. At nawala yung tatay ko, grade 4 pa lang ako. Tapos talagang yumao na siya nung ako'y college pa lang o katatapos ko lang ng college. Tapos inisip ko, lumaki naman ako ng ganito. No? Nakaraos naman ako, naging preacher pa ako, So sigurado ko ang tatay ko, pinagdasal niya ako Kahit nawala na siya o tuluyan ang nawala, at nakita ko na kahit wala siya, ang Diyos hindi ako pinabayaan. Amen? At ang nanay ko, siya ang tumayong nanay-tatay ko, pero after some time, umalis na rin siya. Nasa Australia siya ngayon at sigurado ko araw-araw niya akong pinagdadasal. Pero wala na siyang direct contact or responsibility sa akin except na siya talaga nagbibigay ng panalangin at inspirasyon. Pero patuloy naman ang buhay ko. Kaya iniisip ko, pagsusumikapan kong mabuhay ng matagal, malusog, malakas para sa mga anak ko, pero kung sakaling hindi ko magawa yon, dapat magtiwala ako sa Diyos na mas mahal sila ng Diyos kesa sa pagmamahal ko sa kanila. Today again, God is telling us, let us pray not out of our weakness, but from His strength. Lagi nating iniisip tayo kulang, pero nalilimutan natin ang Diyos sobra-sobra para sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Of course, kung mas sinasabing sabi ni Brother Alvin, bahala ang Diyos sa'yo. So ikaw, bahala sa pagkain mo bukas, bahala si Lord. Yung tuition mo, bahala si Lord. Hindi yan ang sinasabi ko. Gagawin natin ang ating makakaya, pero bandang huli, we fully trust in the Lord that He loves our loved ones more than we do. In fact, at the end of the day, we surrender our loved ones to His greater love for them. Minsan o madalas, pag tayo natakot, dun tayo desperadong makita ang Diyos. Hindi ba? Halos lahat tayo ay natakot sa dilim. Mga bata, takot sa dilim. May kilala pa rin akong matatanda na, 40 anyos na takot pa rin sa dilim. Pero minsan may silbi ang dilim. Kasi pag nasa dilim ka, doon mo lalong na-appreciate ang liwanag. Kaya tignan nyo mamaya yan. Because sometimes, despair, fear, can lead us to seek God. As evening came, Jesus said to His disciples, let's cross to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill the water, and began to be filled with water. Jesus was sleeping. May natutulog din. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, ibang tulog yung umiiwas, at ibang tulog yung kahit sa bagyo, natutulog siya. The disciples woke Him up, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Sounds familiar again? Missing ka nga dyan. Magdasal ka, may gawin ka. When Jesus woke up, He rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Then He asked them, "Why are you afraid?" Takot. Do you still have no faith? The disciples were absolutely terrified.
parehong natakot. Who is this man? They asked each other. Even the wind and the waves obey him. Madalas pinapakita sa atin ng mga sablay ng mga apostoles. No? Nila Pedro, nila Juan, takot sila. Bili mo kasama nila si Jesus, natakot sila. Pero tandaan nyo, itong mga same apostles na ito na nagduda, na natakot, nag-alay ito ng kanilang buhay kay Jesus hanggang sa kamatayan. Why? Ask me why. Their fear was turned into faith. Just like the sailors in Jonah's story. Kaya uulitin ko, ayaw nating matakot. Ayaw nating nasa dilim. Ayaw nating tayo'y bagyuhin. Pero minsan, ginagamit siyang mga karanasan na yan upang makita mo ang Diyos. At yung takot mo ay maging pananampalataya. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!